Okay, magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Kanina ho, di ba, nagkaroon ng impeachment, ganyan. At ang nakakagulat, unang-una pa sa listahan, etong si Sandro. Di ba? So, sabi ng iba, um, maging yung mga ibang loyalists na hindi pabor na magkaroon ng impeachment ngayon, sabi nila, nakakaawa naman si PBBM kasi hindi siya sinunod ng anak niya. Maging si Martin Romualdez, hindi siya sinunod. Walang Diyo. Doon pa lang halatang peke na sila eh. Hindi raw sinunod. Alam niyo unang-una, kung naalala ninyo, doon sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban kay PBBM, hindi ba't nag-react si Sandro? Ang sabi niya, you already crossed the line. Ngayon, nirehistro lang dito ni Sandro yung nararamdaman niya kay Sara. Ikaw ba naman ang magkaroon ng tatay na at nanay at tiyuhin na ipapapatay ng Vice President na tapos na matulungan ng inyong mga supporters, ibinoto, binitbit, di ba? Yung tatay naging presidente, tapos yung anak na babae naging Vice President, di ba? Minahal instantly ng taong bayan, nirespeto silang magpamilya. Tapos ganun-ganun yung igaganti ng mga mangga. Di ba? So, eto, ako nagulat din po ang inyong ubang lingkod nung makita ko na Ferdinand A. Marcos. Unang-una ro sa listahan, then Dong Gonzales, tapos si Manix Dalipe. Di ba? Sabi ko, uy, mga dikit ito kay Speaker Martin. No. And then, sabi nila, si Martin din, hindi rin sinunod. Sinabi ni PBBM, mga kapatid, sa Pangulo po natin, linawin ko lang, hindi po ito utos ng Pangulo. Hindi ho. Sa kanya ay opinion lamang. Hindi po nangangahulugan na yung kanyang opinion ay legally binding dapat. Di ba? It is just his honest opinion bilang nagmamanage ng ating bansa. Ano magiging epekto ng impeachment dito? Ganun sa kanya yon, di ba? So kung sa ating Pangulo, iniisip niya ang kapakanan, ano ang magiging epekto? Sana inisip ni Sara yan. Sana inisip yan ng mga Duterte na nagdi-destabilize, yung mga naninira sa gobyerno, sa Pangulo. Di ba? Sana inisip nila yan, ano ang magiging epekto? Sakaling mag-angat ng daliri si PBBM. Di ba? So ngayon, narito na tayo sa impeachment, pinakamagandang pagkakataon para kay Sandro na maiparlasap kila Sara yung kanyang galit na nararamdaman. Ako, naniniwala ako na may ganon. Di unang-una siya sa listahan. Di ba? Natural lang yan. Anak yan eh. Tsaka isa pa, posible rin na iyan ay strategy nila. Di ba? Yeah, kala nyo, tahimik lang. No, tahimik ang Pangulo natin, ayaw pumatol, pero merong anak na papatol sa inyo. Si Martin Romualdez naman ho, again, hindi po boss ni Martin Romualdez si PBBM para isaalang-alang ang kanyang nararamdaman. They are co-equal. Okay, co-equal heads of the three branches of the government ng Pilipinas: executive, legislative, and the judiciary. So, duty-bound ho si Martin Romualdez at ang buong Kongreso na kapag merong nagsampa ng impeachment case, kailangan po nilang aksyonan. At kung merong mga tao, mga miyembro na handang magpakita ng kanilang suporta na mapabilis o ma-railroad yung proseso, di ba? Wala ho rin silang magagawa. Hindi niya pwedeng pigilan na huwag kayong magpa-file. Huwag kayong, pag may nag-file, nakalusot, huwag kayong pipirma para mapunta sa mahabang proseso. Hindi ho po pwede yun. Mismo na nga rin si Colonel Bosita kanina sa interview niya, kina Julius at kina Tintin Bersola, na nagkakamali, tinanong siya dyan kung may satellite ang nangyayari. Wala raw. Sabi niya nga, in fairness, ginagalang ng leadership ang desisyon ng bawat isa. So kusang loob po yung 250 na mga pumirma roon. Di ba?
wala silang pagsuway kay PBBM. Lalo si Martin Romualdez. Ginampanan lamang ng mama yung kanyang trabaho dahil yan ay constitutional duty niya po yan. Duty bound siya dyan na ganun ang dapat niyang aksyon. Masyado na ngang na-delay dahil po sa holiday season. Di ba? Tsaka yung paghihintay ni Velasco ng fourth impeachment complaint na hindi mo alam kung kailan talaga darating. Oh. Okay, then for Sandro, well, walang masama sa ginawa ni Sandro sapagkat hindi po rules ng Kongreso ang pagsunod sa kung ano ang nararamdaman ng Pangulo o ano ang kanyang personal na opinion. Hindi ho. Okay? Oh. And I don't think naman na masasaktan ng Pangulo natin na hindi siya sinunod ni Sandro. Baka nga matuwa pa yun eh. Bakit? Nagkaroon ng rally-rally ng malakihan, ng panawagan, pagkakaisa. Pero ang tanong, ginawa ba ng mga tauhan nila, ng mga aliporis nilang pagkakaisa? Nanawagan ba sila na, tigilan niyo yung Marcos administration, huwag niyong siraan, imahe rin ng bansa natin ang maaapektuhan. Di ba dapat ganun sumasaway? Wala eh. Tama lang yan. Tsaka, lagi ko nga pong sinasabi, sa ganitong pagkakataon na kailangan mong mamili, hindi magandang choice ang neutrality. Kasi kung sino po yung may maling ginawa, kinukonsinti mo sa pamamagitan ng wala kang gagawin. Ang sabi nga paborito ni Katunying, di ba? For the evil to triumph, para sa pagtatagumpay or para magtagumpay ang mga masasama. Yun daw mga good people must do nothing. Yun daw mga mabubuting tao ay dapat walang gawin. Kumbaga panoorin mo na lang sila, hayaan mo sila sa ginagawa nila. Yan po magtatagumpay ang masama. Diba? So ginawa lang ni Sandro na hindi gawin niya yung kanyang available na paraan na available sa kanya para humapigil ang pagtatagumpay ng kadiliman at kasamaan. Okay?